Dalawang araw bago ang inaabangang muling paghaharap sa ring ni Manny Pacquiao at Timothy Bradley Jr. ay tila nakakaramdam daw ng kaunting pressure ang ating pambansang kamao. Pero si Mami Junisha hindi raw kinakabahan at kampante na sa tinuguriang retirement fight ng kanyang anak. Live mula sa Las Vegas, Nevada sa Amerika, may report si Mav Gonzalez. Mav? Rafi, kahit napakalamig ng panahon ngayon dito sa Las Vegas sa Amerika, ay painit naman ng painit ang labanan nga dito sa pagitan ni Manny Pacquiao at Timothy Bradley Jr. Ngayon ay pahinga na ang ating pambansang kamao, pero aniya, handang-handa na raw siya para sa kanyang retirement fight. Ang bawat laban ni Pacman talaga namang inaabangan ng marami nating kababayan. Kaya nang tanungin ko siya kung may pressure ba siyang nararamdaman sa ikatlong paghaharap nila ni Timothy Bradley Jr. sa linggo. Pressure ng konti dahil unang-una gusto nating ipakita yung uhaw naman ni Pacquiao sa taas ng ring. At siyempre ito ay part of my legacy at karangalan din sa bansa natin lahat. Napaka-importante. Meron po kasi mga nagtatanong na pagkatapos ng laban nyo ni Mayweather na injure ho kayo, matagal kayong nagpahinga, marami na rin naman kayong kinita rin doon sa mga previous fights. Bakit po pinili nyo pang bumalik sa boxing, lumaban ulit ngayon? Alam mo, kasi alam naman natin lahat, boxing is my passion. I grew up in boxing. At kumbaga, yan ang hilig ko talaga, boxing. Hindi mo maiwasan na bumalik ulit dahil doon sa controversial fight, nung last fight ng kay Mayweather. And then gusto kong i-prove na hanggang sa kahuli-hulihan. Labis din ang pasasalamat ni Pacman sa lahat ng sumusuporta sa kanya. To all the boxing fans all over the world, thank you so much to all your prayer and support. Thank you for everything. And also, all the glory and honor belongs to God. Sa pamilya naman humuhugot ng lakas at inspirasyon ang makakalaban ni Pacman na si Timothy Desert Storm Bradley Jr. Kaya malaking bagay raw ang pagdayo pa ng kanya'y 78 anyos na lola na si Mary White sa Las Vegas mula sa Louisiana. So he got that from you? Pero kung palabiro ang pamilya Bradley, seryoso naman daw si Tim sa labang ito, lalo't gusto niyang mailagay ang pangalan sa mga pinakamagagaling sa larangan ng boxing. Legacy. I told you guys I want to be remembered. I just don't want to just do this just to make money. I want to be remembered. I want to be somebody. I want to be remembered from time when I'm done with boxing. I want to hear Timothy Bradley's name. I want to hear them talk about me like they talk about Sugar Ray Leonard. Tulad ni Pacman, nakatuon ang buong atensyon ni Tim sa kanyang ensayo sa tulong ng bagong trainer na si Teddy Atlas. He's very scientific. I used to kill myself to make weight, kill myself to, run 6 miles, 8 miles. I mean, come on, now it's just smarter, more detailed. May mensahe rin siya sa lahat ng manonood ng kanilang laban. I got a game plan. I'm following my game plan. If my game plan is to engage Manny, I will be engaging. If it's not, then I won't be engaging. So, but that's for me to know and you to find out. Sa darating na linggo, muling aawit ng Philippine National Anthem sa laban ni Pacman ang mga pastor. Makakasama nila ang newest addition sa grupo, ang Phil-Am classical singer na si Alan Palacios Chan. Sa pangatlong pagkakataon, kami ay masaya dahil every time na mayroong fight si Manny, ay inaantay talaga namin kung kami pa rin yung kakanta. Pero ang sabi niya ay kayo pa rin, walang iba. It's really a great honor for me. This is nothing short of miraculous. So excited, ecstatic, grateful. I'm feeling a lot of feelings. So. Samantala, ang dating worried sa mga laban na si Pacman, wala na raw kaba at kampante na sa tinaguriang retirement fight ng anak. Gayunman, hindi raw siya titigil sa pagdarasal sa kapakanan ni Manny. Nagpasalamat ako sa Diyos nga ito na ang part niya nga rumitiro na siya. Hiningi ko sa Diyos nga, Lord, itong laban ng anak ko ibigay mo sa aking birthday. Sa 65 laban sa boxing ni Pacman, 57 ang kanyang naipanalo, kabilang ang 38 knockout. 6 na beses naman siyang natalo at 2 beses tumabla. Sa 35 laban naman ni Bradley, nakapagtala siya ng 33 panalo, kabilang ang 13 knockout, 1 talo at 1 draw.
Rafi, kahapon ay sumailalim na sa drug test itong si Manny Pacquiao sa Top Rank Gym. Samantala, ngayong araw ng Biyernes dito sa Amerika ay ang final weigh-in na sa pagitan ni Pacquiao at Bradley. Kaya exciting yan dahil makikita ulit natin na mag-face off ang dalawang boksingero. Rafi? Mab, nakailang cover ka na rin kay Mano bago yung isang fight. Meron bang kakaiba ngayon na sinasabing ang retirement fight niya? Meron bang kakaiba kay Manny? May kakabang excitement ba sa kanyang team? At kumpleto ba yung pamilya Pacquiao dyan sa Las Vegas? Rafi, as always, kumpleto yung pamilya Pacquiao, pati na rin yung iba pang miyembro ng Team Pacquiao dito sa Las Vegas para sumuporta sa ating pambansang kamao. Ngayon, tinanong mo yung dun sa kanyang training routine. Sa aking mga nakita naman, ay parang pareho lang naman ng mga ginawa niya nung kanyang previous fights. Ang talagang pagkakaiba lang daw ngayon ay dahil napakatagal nung layoff ni Manny. Kasi kung matatandaan ninyo, nung Mayweather fight ay na-injure siya. Kaya ngayon, ay talagang excited raw siya na bumalik sa ring at uhaw na maipakita na nandyan pa rin yung killer instinct ng isang Manny Pacquiao. Yung isang kakaiba though na nakita natin habang nandoon tayo sa Los Angeles nung nagtitraining sila ay pagkatapos ng kanilang last training session sa Wildcard Gym, nag-huddle sila. Si Manny Pacquiao, yung kanyang dalawang head coach, si Justin Fortune, si Freddie Roach, si assistant coach Buboy Fernandez, pati na rin yung kanyang long-time personal assistant na si Roger Fernandez. Nag-huddle sila sa boxing ring at nagdasal sila magkakasama. Sabi rin ni Manny, yun yung first time na ginawa nila yon. At parang medyo nostalgic na rin para sa kanya dahil kumbaga ito na yung kanyang swan song bilang isang boksingero at masaya raw siya dahil more than yung kanyang achievement sa boxing, ito raw talagang laban na ito, yung buong training camp niya ay inaalay niya sa Diyos. Rafi? Well, siguro more on the psychological side, yung kung meron mang kakaiba dito kay Manny at hindi natin makikita natin yan sa Sunday or Saturday dyan sa inyo. Meron ba naman tayong impormasyon dito kay Bradley dahil sinasabing mas nag-improve pa siya, mas bumilis pa siya ngayon. So, ano yung fearless forecast dyan ngayon dito kay Bradley sa pakikipag-toss niya for the third time kay Manny? Tama ka, Rafi, kasi lahat ng makausap talaga natin ng mga coaches, mga boxing analysts, ang sinasabi nila ay mas explosive daw itong Timothy Bradley Jr. na makakaharap ni Manny for the third time. Dahil nga meron siyang panibagong coach, ay nagkaroon sila ng mga panibagong strategy, bagong techniques bilang isang boksingero. At yung sinasabi rin ni Bradley, dahil nga hindi siya masyadong nasunog sa training, asahan daw na mas malalakas ang mga suntok niya at mas nakakatakot yung bangis niya sa ring pagdating ng Sabado dito sa Amerika. Ngayon, yung fearless forecast naman, sa ngayon yung betting odds kasi ay pabor pa rin para sa ating pambansang kamao. So siya ay mataas pa rin dito sa betting odds. And aside from that, yung mga boxing fans na nandito ngayon sa Las Vegas, nakita natin na talagang kay Manny pa rin nag-cheer. Nung grand arrivals ng dalawang boksingero, talagang napakalaki ng pagkakaiba nung dumating si Bradley at nung dumating si Manny Pacquiao. Talagang nagkagulo yung mga tao, dinumog siya at sinusundan siya kahit saan siya magpunta, kahit saan mag-train dito sa Amerika. Kaya makikita natin na kahit na ito na yung retirement fight daw ni Manny, kahit na merong mga nagsasabi na hindi na siya kasing agresibo kagaya nung mga dating napanood natin ng Manny Pacquiao, ay talagang nandyan pa rin, buong-buo ang suporta sa kanya at tiwala ng mga kababayan niya. Pati na rin yung iba pang boxing fans ng mga dayuhan na pumunta rin dito para manood. Rafi? Okay, maraming salamat sa iyo, Mav Gonzalez.